Naku po, sino kaya nagkalat ng mga to? Aayusin ko na lang. Ate Ana! Pasensya na po, na-late ako. Kaya po ako na-late dahil tumulong po akong itapon yung mga basurang nakakalat sa daan. Kaya pala. Siguro, marumi o polluted yung nadaanan ng kalye, kaya ganyan. Polluted? Konektado po ba to sa polusyon? Yes, Archie. Pamilyar ka ba sa polusyon? May tinuro po sa klase namin, pero excited din po ako matuto mula sa inyo. Mabuti naman. Oh, mga ka-Gen H, pamilyar ba kayo sa polusyon? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala dahil sama-sama nating aalamin ito. Tutuklasin natin kung paano ito bibigyan ng solusyon. Tara! Archie, nakakita ka na ba ng basurang hindi itinapon ng maayos? Opo, Tubig o ilog na nag-iba ang kulay dahil sa karumihan. opo, nakakita na po. Napansin ko rin po kanina na maitim mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Good observation, Archie. Ang mga nabanggit ko kasi ay halimbawa ng polusyon. Ang polusyon ay nangyayari kapag nakukontamina o nahahaluan ng maruming substance ang lupa, hangin o tubig. Ayun pala ang polusyon. Napansin ko po ate na ang kadalasang sanhi ng polusyon ay ang mga hindi tamang gawain nating mga tao. Oo, Archie. Kadalasan nga ang polusyon ay dulot ng mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang ilang halimbawa at ang mga epekto nito. Una, ang polusyon sa lupa ay kadalasang nagmumula sa mga basura o waste. Ilang halimbawa ng waste ay biodegradable waste o mga basurang natural na nabubulok o natutunaw. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga balat ng prutas at gulay, mga tuyong dahon at mga tirang pagkain. Ang non-biodegradable waste naman ay ang mga basurang hindi nabubulok o natutunaw sa natural na paraan o kailangan ng mahabang panahon bago matunaw. Halimbawa nito ay ang plastic, glass, at metal. Ate, napansin ko lang po. Kapag po hindi na itatapon ng mga basura ng tama, ipinamamahayan to ng mga langaw, ipis at mga daga. Totoo yan, Archie. Ang basurang hindi na itapon ng tama ay pinamamahayan nga ng peste. Kalaunan ay maglalabas ito ng mabahong amoy at maaaring magdulot ng kontaminasyon. Ang nakakatakot pa ay kapag hindi rin na itapon ng maayos ang mga basura, maaari itong magbara sa mga kanal at magdulot ng baha. Naku, Ate Ana. Ano naman po ang kadalasang dahilan ng polusyon sa hangin? Good question. Ang polusyon sa hangin ay madalas na nagmumula sa usok ng mga sasakyan, mga factory, at pagsusunog ng mga basura. Kapag hindi naagapan, ang polusyon sa hangin ay maaaring magdulot ng problema sa baga na pwedeng maging sanhi ng pag-ubo, hika, at allergies. Nakaaapekto rin ito sa resistensya ng mga bata at minsan, naapektuhan din ang brain function. Kaya po pala ako inubo kanina dahil sa mausok na kapaligiran. O ito, Archie. Ang panghuli naman ay ang polusyon sa tubig. Kadalasan, ang pagtatapon ng basura at mga kemikal sa mga ilog, lawa, at dagat ay nagdudulot ng kontaminasyon. Kapag kontaminado o marumi ang ilog, lawa, at dagat, ay maaaring masira ang natural habitat o tahanan ng organisms na makikita rito. Kagaya ng mga isda
at iba pang mga yamang dagat. Maaari din itong magdulot ng iba't ibang uri ng sakit at pagkalason kapag ito'y nainom ng tao. Ate Ana, ang dami po pala nating ginagawa na nagdudulot ng polusyon. Oo, Archie. Kaya kailangan talaga nating maging mapagmatsyag at maalaga sa kalikasan. Lalo na't ang polusyon ay maaaring magdulot ng climate change. Ano naman po ang climate change? Ang climate change ay ang pagbabago ng klima dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. At dahil dito ay nagdudulot ng mas mainit o mas mahabang panahon ng tag-init, pagdagsa ng mas marami at mas malalakas na bagyo, at matinding pagbaha. Naku ate, paano po natin mababawasan ang polusyon at makaka-adapt sa matinding epekto ng climate change? Naku Archie, hindi na natin lubos maiiwasan ang ilang epekto ng climate change. Pero, may magagawa pa tayo para hindi ito lumala kung kikilos tayong lahat. Kaya narito ang ilang advice ng mga eksperto. Para maibusan ang polusyon sa lupa, mahalagang matutuhan ang waste management o tamang pagtatapon at pamamahala ng basura. Nandyan ang 3 R's. Reduce. Iwasan ang labis na paggamit ng bagay tulad ng plastic upang mabawasan ang basurang nalilikha. Reuse. Gamitin muli ang isang bagay sa halip na itapon agad. Recycle. Iproseso ang mga gamit na maaaring gawing panibagong produkto gaya ng papel, bote, at lata. Paano naman po ang polusyon sa hangin at polusyon sa tubig? Para naman mabawasan ang polusyon sa hangin, hikayatin ang mga magulang o kapitbahay na gumamit ng bike o maglakad na lang imbes na magsasakyan kung malapit lang naman ang pupuntahan. Ito ay para din tumaas ang ating physical activity. Nakapag-ehersisyo ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Iwasan din ang pagsusunog ng mga basura, lalo na't ito ay paglabag sa batas na Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Bukod pa ron, ang pagsusunog ng basura ay nagdudulot ng pagtaas ng greenhouse gases. Ganon din para maiwasan ang polusyon sa tubig. Huwag magtapon ng basura sa mga katubigan o kung saan-saan. At makiisa sa pagpapalaganap ng kampanya laban sa pagtatapon ng basura sa dagat. O Archie, ayan ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin. Kapag nabawasan ang polusyon sa lupa, tubig o sa hangin, makatutulong din ito upang maiwasan ang panganib na maaaring makaapekto sa ating kapaligiran. Maraming salamat ate! Na-inspire po kong gawin araw-araw yung ibinahagi niyong tips para mabawasan ang polusyon. Salamat, Archie! Oh, ituloy mo lang ang pagiging magandang halimbawa, ha? Hikayatin mo ang iyong buong pamilya, mga kaklase, o mga kapitbahay na gawin din yan, ha? Opo ate! Sama-sama sa solusyon para wakasan ang polusyon. Nox naman, may pa-slogan! Pero, bukod kasi sa healthy na katawan at isipan, dapat healthy rin ang ating kapaligiran. Kapag sama-sama tayo, mas ma-achieve natin ito. Ayos! Oh, mga ka-Gen H, na-inspire din ba kayo tulad ni Archie? Mabuti naman! Laging tatandaan na para healthy ang katawan at isipan, dapat healthy din ang kapaligiran. Dahil ang Gen H, always healthy and happy! Hanggang sa muli, paalam!